Sa huling mga taon ng World War II, habang unti-unti nang natatalo ang Nazi Germany ng Allied Forces, isang bagong sandata ang biglang lumitaw sa himpapawid. Isang eroplano na napakabilis, napaka-advance at tila galing sa hinaharap. Ito ang Messerschmitt Me-262, ang kauna-unahang operational jet fighter sa mundo. Mas mabilis sa kahit anong Allied aircraft, mas armado, mas moderno, mas nakakatakot kalaban. Ito ang sandatang dapat sana'y nagpanalo sa Nazi Germany sa ere. Pero bakit nga ba nabigo ang Me-262? At paano ito tinapatan ng Allied Forces? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. At kung mahilig ka sa mga makasaysayang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like and share mo na rin ang bidyong ito. Noong 1942, habang abala ang mundo sa digmaan, may nililikha sa loob ng mga lihim na pabrika ng Nazi Germany. Isang eroplano na hindi pa kailanman nakita sa himpapawid ng digmaan. Isang eroplano na walang elisi. Isang makina na kayang lumipad ng mas mabilis kaysa sa lahat ng kasalukuyang eroplano. Isang sandatang nauna sa kanyang panahon. Ito ang Messerschmitt Me-262. Ang kauna-unahang operational jet fighter sa buong mundo. Kayang lumipad sa bilis na 870 km per hour. Lamang ng mahigit 200 kilometro sa mga pinaka-advanced na Allied fighter gaya ng P-51 Mustang. Armado ng 4 na 30mm Mk-108 cannons at kakayahang magbitbit ng rockets. Literal itong bomber killer. Sa isang atake, kayang gibain ang buong formation ng mga B-17 Flying Fortress bago pa makaporma ang escort fighters. Ngunit sa kabila ng potensyal nitong baguhin ang takbo ng digmaan, isang maling desisyon mula sa itaas ang pumigil sa tagumpay ng eroplano. Nang makita ni Adolf Hitler ang Me-262 sa unang pagkakataon, agad siyang humanga. Pero sa halip na gamitin ito bilang interceptor laban sa mga bomber ng Allies, kung saan ito ay talagang epektibo, inutos niyang ito'y gawing fighter bomber. Bakit? Si Hitler ay nahumaling sa ideya ng Blitzkrieg, mabilis at mapanirang pag-atake. Naniwala siyang ang Me-262 ay dapat magdala ng bomba at sirain ang mga target sa lupa gaya ng mga tulay, tangke at supply lines. Kaya't pinalagyan ito ng bomb rocks, binigyan ng ground attack capability at naantala pa ang deployment dahil sa pagbabagong ito. Ang resulta, nabawasan ang bilis at maneuverability ng Me-262. Nalimitahan ang performance nito sa ere. At nawala ang pagkakataong maputol ang bombing campaign ng Allies sa mga lungsod ng Germany. Sa halip na makalipad ng maaga noong 1943 bilang dominanting air superiority fighter, naipadala ito sa frontlines nung kalagitnaan na ng 1944. Huli na. Ang teknolohiya ay naroon na, ngunit sa ilalim ng maling liderato, naging armas ng panghihinayang ang isang sandatang dapat sana'y nagligtas sa himpapawid ng Nazi Germany. Sa unang tingin, ang Me-262 ay tila perpektong sandata, napakabilis, nakamamatay, nauna sa panahon. Kung makakagawa ka ng eroplano na kayang ubusin ang buong bomber formation ng kalaban sa loob ng ilang minuto, hindi ba't dapat ito na ang magbabalik ng kalamangan sa Nazi Germany? Ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang katotohanan, hindi naging game changer ang Me-262. At ito ay hindi dahil sa kakulangan ng teknolohiya, kundi dahil sa mga pagkakamali sa pamumuno, produksyon at lohistika. Una, huli ang deployment. Ang prototype ng Me-262 ay unang lumipad noong 1942. Pero sa halip na agad itong i-mass produce, nagkaroon ng delay ng halos 2 taon. Mga problema sa engine testing, materyales at higit sa lahat ang desisyon ni Hitler na gawing fighter bomber ito ang nag-antala ng deployment. Kung nailipad ito sa full combat capacity noong 1943, posibleng nahirapan ng Allies na ipagpatuloy ang kanilang air superiority. Pero sa mid-1944 na ito lumipad, sa panahong nagsimula ng bumagsak ang Nazi. Ikalawa, kaunting units ang aktwal na nakalaban. Sa kabuuan, humigit kumulang 1,400 Me-262s ang nagawa. Ngunit dahil sa kakulangan sa pyesa, gasolina at trained pilots, 400 lang ang aktwal na na-deploy sa labanan. Karamihan sa mga eroplano ay hindi umabot sa frontlines. At ang mga umabot kadalasan ay nagkaroon ng problema sa maintenance o nasira agad sa lupa.
Ikatlo, mahinang engine. Ang jet engine ng ME-262, ang Jumo 004, ay teknolohiyang talagang bago sa panahong iyon. Kayang lumipad ng mabilis ngunit tatagal lamang ng 20 to 25 flight hours. Madaling masunog, masira o mag-overheat. At dahil sa kakulangan ng high-grade metal sa huling yugto ng gyera, napilitan silang gumamit ng mas mahinang bakal na naging dahilan ng mas maagang pagkasira ng makina. Ikaapat, kakulangan ng pilotong bihasa. Ang mga veteranong piloto ng Luftwaffe ay halos ubos na pagsapit ng 1944. Ang mga bagong piloto ay walang sapat na training sa paggamit ng jet-powered aircraft na ibang-iba sa propeller fighters. Dahil dito, kahit gaano ka-advance ang eroplano kung hindi bihasa ang piloto, hindi mapapakinabangan ang buong potensyal nito. Ikalima, strategic misuse. Imbis na gamitin bilang dedicated interceptor, pinilit ni Hitler na ito'y maging ground attacker. Nilagyan ng bomb racks, binago ang configuration. Ang resulta, bumagal ang bilis, bumigat ang katawan at bumaba ang performance. Ito ang klasikong halimbawa ng maling paggamit sa isang perpektong sandata. Ang isang eroplano na dapat nakatuon sa pagwasak sa mga Allied bombers ay ginamit para sa mga target sa lupa na maaari namang sirain ng mga ordinaryong Stuka o FW-190. Ang ME-262 ay simbolo ng posibilidad ngunit hindi ng tagumpay. Nagtaglay ito ng kapangyarihan na baguhin ang takbo ng digmaan. Pero nasayang ang bawat sandali, bawat piraso ng bakal at bawat pagkakataong sanay na gamit ito ng tama. Sa huli, ito'y naging isang aral sa kasaysayan na kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, kung mali ang liderato, kulang ang koordinasyon at kapos sa panahon, hindi pa rin ito sapat upang baguhin ang kapalaran ng isang bumabagsak na imperyo. Sa ere, ang ME-262 ay isang bangungot. Mabilis itong dumating, umatake ng walang babala at agad naglalaho sa paningin ng mga Allied pilots. Kaya't nang unang humarap ang mga puwersa ng Allied sa jet fighter na ito, tila wala silang panlaban. Isang sandata mula sa hinaharap, habang ang kanila'y nananatili sa teknolohiyang propeller ng kasalukuyan. Ngunit sa digmaan, hindi sapat ang tapang at lakas ng armas. Ang tagumpay ay kadalasan bunga ng diskarte at karunungan. Alam ng mga Allied commanders na hindi nila matatalo ang ME-262 sa gitna ng dogfight, lalo na kung ito'y nasa bilis at taas ng operasyon. Kahit hindi sa langit kundi sa lupa nila ito pinuntirya. Pagsalakay sa mga paliparan ang naging pangunahing estratehiya. Araw-araw binobomba ng mga P-47 Thunderbolt at P-51 Mustang ang mga paliparan ng Germany kung saan nakapwesto ang mga ME-262 units. Ginamit ng Allies ang bilis ng kanilang mga fighters sa mababang lipad na pag-atake upang sirain ang mga ME-262 bago pa man makalipad. Tinarget nila ang fuel depots, runways, maintenance sheds at lalo na ang mga eroplano habang nakapark. Dahil dito, marami sa mga ME-262 ay nawasak nang hindi man lang nakalipad. May isa pang kahinaan ang ME-262 na hindi agad napansin. Mabagal ito sa take-off at landing. Dahil sa jet engines na mabagal ang acceleration, tumatagal ng ilang minuto bago ito makalipad o makababa. Sa panahong iyon, ito ay vulnerable. Walang sapat na bilis para umiwas at hindi pa handang makipaglaban. Kaya't naglatag ng mga diskarte ang mga piloto ng Allies. Nag-aabang sila sa labas ng German airfields malapit sa mga daanan ng eroplano. At sa sandaling makita nilang lumilipad o lumalapag ang isang ME-262, agad itong sinusundan at inaatake, habang wala pa itong bilis o altitude upang makaiwas. Sa ganitong paraan, maraming ME-262 ang pinabagsak nang hindi man lang nakakagawa ng isang ikot sa himpapawid. Isa pa sa mga matalinong taktika ng Allies ay ang mass attack strategy. Simple lang, dami laban sa kalidad. Kahit mas mabilis at mas armado ang ME-262, hindi ito makakapalag kung sabay-sabay siyang sasalakayin ng 10 o 20 Allied fighters. At dahil limitado ang supply ng jet fuel at trained pilots ng Germany, kakaunti lang ang ME-262 sa ere, habang daang-daang P-51 ang lumilipad sa bawat araw. Sa bawat isang ME-262, may 10 o higit pang Mustangs ang sumusubaybay. At sa digmaan, minsan ang dami ay mas mabisa kaysa teknolohiya. Ang Allies ay humarap sa isang sandatang mas mabilis, mas moderno at tila imposible. Ngunit sa matalinong pagmamasid, maingat na pagsalakay at disiplina sa koordinasyon, na-neutralize nila ang isang eroplano na kayang baguhin sana ang takbo ng digmaan.
Ang tunay na tagumpay sa himpapawid ng World War II ay hindi lamang dahil sa bilis ng eroplano, kundi sa talas ng utak ng mga lumilipad. Bagamat hindi nito nailigtas ang Nazi Germany mula sa pagkatalo, ang ME-262 ang naging pundasyon na makabagong labanan sa himpapawid. Sa disenyo nito, sa bilis nito at sa tapang ng konsepto nito, nagsimula ang bagong yugto sa kasaysayan ng aviation, ang Jet Age. Pagkatapos matalo ng Germany, kapwa ang Estados Unidos at Soviet Union ay agad nagsagawa ng operasyon upang makuha ang mga natitirang ME-262 units, blueprints at higit sa lahat ang mga siyentipikong aliman na may alam sa teknolohiyang ito. Sa ilalim ng Operation Lasty ng US Air Force, ilang ME-262s ang dinala pabalik sa Amerika para sa pagsusuri at test flights. Ang mga disenyo nito ay pinagbasehan sa pagbuo ng F-86 Seaver, ang pangunahing jet fighter ng US noong Korean War. Samantala sa Soviet Union, ginamit din ang mga natutunan mula sa ME-262 para buuin ang MiG-9 at MiG-15, mga jet na naging sandigan ng Red Air Force sa panahon ng Cold War. Ang ME-262 ang unang eroplano na gumamit ng swept wing design para mapababa ang air resistance sa high speeds, isang ideya na naging pamantayan sa lahat ng modernong jet fighters. Ang posisyon ng engine sa ilalim ng pakpak, ang pressurized cockpit at ang centralized fire control ay ilan lamang sa mga detalyeng kinopya ng mga sumunod na henerasyon ng jet aircraft. Hindi lamang ito prototype, ito ang modelo. Ang ME-262 ay hindi nagpanalo ng digmaan, ngunit nanalo ito sa kasaysayan bilang unang jet fighter, unang hakbang ng sangkatauhan tungo sa makabagong warfare sa himpapawid. Kahit ipinanganak ito sa panahon ng digmaan, ang tunay na aral na iniwan nito ay hindi lang tungkol sa bilis o lakas ng sandata, kundi sa pagtanong kung paano natin ginagamit ang ating kaalaman at para kanino ito nakalaan. Kahit ipinanganak ito sa panahon ng digmaan, ang ME-262 ay hindi lang eroplano, isa itong aral ng kasaysayan na minsan kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, kung hindi ito ginamit ng tama, wala ring saysay. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, mag-subscribe ka na at samahan ako sa mga susunod na paglalakbay sa himpapawid ng nakaraan.